Muling nabuhay sa katawan ng isang walang kwentang lalaki. Pagdilat ko, nakita ko ang asawa ko na may hawak na gunting at akmang sasaksakin ako. Wala nang oras para mag-isip. Agad akong gamulong, at mabilis na umupo mula sa sahig. Sabay sigaw ng malakas, "Tigil!" Biglang nanginig sa takot ang babae, at mabilis na umatras papunta sa sulok ng kwarto. Ginamit niya ang katawan niya para harangan ang batang babae sa likod niya. Tulala lang akong nakatingin sa eksena sa harap ko. Sobrang gulo ng buong kwarto. May 12-dosenang basyo ng alak ang nagkalat sa ilalim ng lamesa. At sa harap ko ay may isang babae. At isang batang babae na takot na nakatitig sa akin. Habang hawak ng babae ang gunting, pilit niyang pinoprotektahan ang bata sa likod niya. Habang nanginginig na sumisigaw, "Parang awa mo na." Nakikiusap ako, "Huwag mong saktan si Mengmeng. Ako na lang ang bugbugin mo. Nasaan ako?" Hindi ba't namatay ako bigla sa stage ng concert? Muli ba akong nabuhay? Hindi ako makapaniwala na muli akong nabuhay sa katawan ng kapangalan kong walang kwentang lalaking ito. Hayop talaga ang lalaking to. Paano ko aayusin ang gulong ito? Warm Light Redemption System, activated na. Host, Lin Yunhee. Kasalukuyang estado ng pamilya, sobrang lala. Mechanics ng sistema. Kailangan mo lang pabutihin ang tingin sa iyo ng asawa at anak mo para makakuha ng Warm Light Points. Ang isang Warm Light Point ay katumbas ng 100 cash. Kapag nakaipon ka na ng 10,000 points, matatanggap mo ang Ultimate Grand Reward ng sistema. Kasalukuyang Warm Light Points, 0. Gusto yata ng sistemang ito na maranasan ko ulit ang pagkakaroon ng pamilya. Sa bagay andito na rin lang ako, lulubusin ko na. Kahit naaawa ako sa pinagdadaanan nila, ang mas mahalaga ngayon ay, kailangan kong mabuhay gamit ang sistemang ito. Kailangan kong kumita ng pera at makuha ang ultimate reward na yun. At bilang pambayad na rin sa mga kasalanan ng may-ari ng katawang ito. Ibaba mo muna yang gunting. Hindi ko kayo sasaktan. Hayaan mo na nga. Hayaan na lang muna siya. Nakaramdam ng matinding pagkalito si Su Wangqiu. Nadagdagan ng 0.5 ang warm light value. Pumasok na ang 50 yuan na pabuya sa bank card na nagtatapos sa 7438. 50 yuan lang. Mukhang malayo-layo pa ang lalakbayin ko para makabawi ah. Lalabas muna ako. Bibili lang ng makakain. Boss, pakitimbang naman ito. Sa nakaraan kong buhay, para maalagan ang boses ko, ako na mismo ang palaging nagluluto. Medyo magaling din naman akong magluto. Kaya mapapakinabangan ko ito ngayon. Luto na ang pagkain. Lumabas na kayo at kumain. Mas mabuti atang hayaan ko na muna silang kumain ng mag-isa. May talento rin sa pagkanta si Su Wangqiu noon. Siya ang bumili ng gitara na to dati.
Dahil kailangan kong umasa sa sistema para kumita at tapusin ang misyon. Babalik na lang ako sa dati kong nakasanayan. Si Lin Yunyi ba to? Paano siyang natutong maggitara? Paano siya nakakakanta ng ganito na nakakapanindig balahibo? Pero ang kantang to, bakit parang may kung anong kumukurot sa puso ko? Nakaramdam ng matinding pagkabigla at emosyon si Su Wangqiu. Nadagdagan ng 80 ang warm light value. Pumasok na ang 8,000 yuan na pabuya sa bank card na nagtatapos sa 7438. Nagandahan si Lin Meng sa boses. Nakaramdam siya ng bahagyang kapanatagan. Nadagdagan ng 10 ang warm light value. Pumasok na ang 1,000 yuan na pabuya sa bank card na nagtatapos sa 7438. Bakit hindi kayo kumakain? Hindi nyo ba gusto ang lasa? Hindi naman. Maupo na kayo. Kumain na kayo, walang lason yan. Mama, gutom na po ako. Binili ko to para kay Mengmeng. Masyado nang maliit at masikip ang dati niyang damit eh. Mama, ang ganda po ng bagong damit. Oo nga, ang ganda. Nakaramdam ng tuwa si Lin Meng. Nadagdagan ng 20 ang warm light value. Nakaramdam ng matinding pagkalito si Su Wangqiu. Nadagdagan ng 10 ang warm light value. Akala ko nung una, basta dahan-dahan kong makuha ang 10,000 puntos ng warm light, makakaalis na ako ng malaya. Pero nung makita kong napasaya ng isang bagong damit ang bata, nung makita ko siyang maiyak dahil lang sa isang simpleng pagkain, parang may biglang bumiyak sa puso ko. Ang mga kasalanang ginawa ng katawang ito, hinding-hindi mababayaran ng ilang beses na pagpapakain lang. Iwan mo na yan, ako na ang magliligpit mamaya. Paliguan mo muna ang bata. Tapos isukat nyo yung bagong damit. Sa mundong ito, hindi nag-e-exist ang mga sikat at klasikong kanta noon. Kung aasa lang ako sa mga random na bigay ng sistema, hindi yun sapat para buhayin ang pamilyang ito. Sa panahong ito ng internet at kasikatan, isang magandang kanta lang, sapat na para kumita ako ng unang malaking pera na babago sa buhay namin. Lin Yunyi, huwag kang magpatay-patayan dyan. Anong nangyayari? Alam kong nasa loob ka, buksan mo tong pinto. Nandito sila para maningil ng utang. Pucha, kaya pala, ang lintik na to. Umutang ng 100,000 sa mga loan shark. Sa tindi ng tubo, 8,000 ang kailangang bayaran buwan-buwan. At ngayon pa ang huling araw. Ang lala ng problemang iniwan mo sa akin ah. Si Lin Yunyi W, wala po siya rito. Di kami na lang ang pasayahin mo, ganda. Oy, hindi tumalon sa bintana si Boss Lin ngayon ah. Nasaan na ang pera? Kasama ng tubo, 8,000 lahat yan.
Kapag hindi ka nakapagbayad ngayon, kami mismo ang papasok para hakutin ang mga gamit mo. O kaya naman isasama namin tong asawa mo para pasayahin kami. Hihihi. Bastos yang bunganga mo ah. Aba. Tumapang ka na yata ah. Kung wala kang pambayad, tatapusin talaga kita ngayon. Ilabas mo ang QR code mo. Serbisyo ng pagtanggap ng bayad. Nakapasok sa wallet ang 8,000 yuan. Quits na tayo sa pera. Mula ngayon, tuwing ganitong petsa buwan-buwan, ipapasok ko ng saktong oras ang pera sa card mo. Pero subukan nyo lang ulit kalampagin ang pinto ng bahay ko. O takutin ang mag-ina ko, sinisiguro ko sa inyo. Magsisisi talaga kayo. HMPH mabuti naman at marunong kang makiramdam. Ihanda mo na ang pera sa susunod na buwan. Tara na. Ayos na gisingin mo na si Mengmeng. Magluluto lang ako ng lugaw. Sige. Labis na nagulat si Su Wangqiu. At nakaramdam siya ng matagal na niyang hindi nararanasang kapanatagan. Nayanig ng matindi ang matigas na pader sa kanyang puso. Nadagdagan ng 150 ang warm light value. Ding, binabati kita, host. Sa unang pagkakataon ay nakakuha ka ng matinding pagbabago sa emosyon mula sa taong iyong inililigtas. Karagdagang pabuya na 15,000 yuan. Naibigay na rin ang 30,000 yuan na cash. Talagang ang mas may halaga ang gawa kaysa sa matatamis na salita. Ang password niyan ay ang birthday nyo ni Mengmeng. May lamang 10,000 yuan yan. Ikaw na ang baalang bumili ng kung anong gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kapag kulang pa, ha? Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Kagabi, nagpost ako sa internet ng kantang ako mismo ang nagsulat. May nakagusto nito, at binayaran nila ako para sa buong karapatan ng kanta. May aasikasuhin lang muna ako sa labas. Baka hindi na ako makauwi rito para mananghalian. I-lock mo ng mabuti ang pinto, ha? Bye-bye, Papa. Hindi na ako lumingon. Pero alam ko, simula sa araw na ito, ang negatibong tingin niya sa akin, ay unti-unti nang gumuguho. Kahit na buong-buo ang tiwala ko, sa kalidad ng kantang Journey of Mountain Road. Pero sa panahon ngayon na views ang pinakamahalaga, hindi pa rin sigurado kung sisikat ba ito. Sa tagal kong nakipagsapalaran sa mundo ng showbiz noong nakaraang buhay ko, alam na alam ko na ang ganitong klaseng misteryo na sinabayan pa ng napakagandang kalidad, ay kayang magdala ng napakatinding pagbuhos ng views. Kapag sumabog na ang views, lahat ng MCN agencies at music labels ay siguradong mag-uunahang lumapit. Pero ni isa sa kanila, wala akong nireplyan. Ang layunin ko talaga ay hindi para muling magdebo at maging isang sikat na internet singer. Masyadong maraming sabit ang katawang ito. Sa oras na ilantad ko ang mukha ko, lahat ng baho ng orihinal na may-ari nito, tulad ng pananakit sa pamilya, pagsusugal, at mga utang, ay paniguradong mahahalungkat hanggang sa pinakailalim.